594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. DZBB, Super Radyo. DZBB, Super Radyo. Number 1. Oras 3:00 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-23 sa buwan ng Enero taong 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin. Ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos hindi tinanggap ng House Office of the Secretary General. Iniyan ang ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo ng Grupong Bayan at mga kalyadong grupo. Tumanggi ang Executive Secretary ng naturang opisina na tanggapin ng reklamo dahil nasa ibang bansa si House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa grupo, kung kinakailangan ay handa naman silang bumalik sa Lunes. Markado! Ikatlong impeachment complaint laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos hindi rin tinanggap sa House Office of the Secretary General. Yan ay dahil wala sa bansa si House Secretary General Cheloy Garafil na ngayon ay nasa Taiwan. Kinunda naman ang complainant sa panguna ni dating Congressman Mike Defensor ang hindi pagtanggap sa kanilang reklamo na anilay paglabag sa konstitusyon at rules ng Kamara. Ayon sa mga complainant, nagugat ang reklamo sa insertion sa mga pambansang pondo mula noong 2022 hanggang 2025 pero hindi na sila nagbigay ng iba pang detalye. Markado! Malacanang, kinumpirma na dinala naman si Pangulong Bongbong Marcos sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nangyari ito kamakalawa ng gabi o nitong Miyerkules ng gabi matapos siyang makaramdam ng discomfort. Ngayon man sinabi ng Castro na na-discharge din naman agad ang Pangulo. Kahapon balik trabaho na umano ang Pangulo sa Malacanang. Ito yung pinakadahilan ng discomfort Pero sana maging maayos ang kalusugan ng ating Pangulo at lalo't marami pang mga issue na dapat harapin. Markado! Pangulong Bongbong Marcos tiniyak naman na hindi malala ang kanyang kondisyon. Mismo si Pangulong Marcos ang nagsabing walang dapat ipag-alala ang taong bayan sa napaulat na pagkakasugod niya sa ospital kamakalawa ng gabi. Nakaranas lamang siya ng tinatawag na diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine na karaniwan umano sa mga taong stress at tumatanda na. Mensahe niya sa mga nagdanais na mawala na siya sa pwesto, wag muna umano silang ma-excite dahil hindi naman tinatawag na life-threatening ang kanyang kondisyon. Markado! Dating Senador Antonio Trillanes, pinag-aaralan naman ng sampahan ng ethics complaint si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pagliban o pag-absent ni de la Rosa sa mga sesyon ng Senado. Yung sabi nga ng yung iba no work no pay ito tagal lang di pumapasok pero sumasahod pa rin. Mahigit 2 buwan nang hindi nagpapakita si De La Rosa pero tuloy ang sweldo. May ganun palang trabaho Umpisang magtago ang senador ng umugong ang impormasyon na pinaparesto na siya ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war against drugs ng Administrasyong Duterte. Markado! Senador Ronald de la Rosa nag-post sa social media kasabay ng kanyang ika-64 na kaarawan. Ito po yung January 21. Anya buhay at asamayo siyang kalagayan at naghintay na makamit ang hustisya. Yun naman pala, pasok ka na sa Senado. Daming trabahong nag-aabang sa'yo. Iba pa rin yung physical ka na pumupunta, na dumadalo sa mga hearing. Di ba? Sakala mo nang may mga kaso laban sa kanya, maghintay lamang siya ng pagkakataon para harapin ang mga ito. Pero sa kabila na daw tila walang balak ang senador na magpahuli at magpalite sa ICC dahil pagbalewala niya ito sa pakikipaglaban ng mga bayani at sundalo para sa kalayaan ng bayan. Markado! Samantala,
Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga naghain ng counter affidavit sa Department of Justice. Dahil para sa dalawang magkahiwalay na reklamo isinampa ng PNP sa ADG laban sa kanya, partikular ang inciting to sedition at rebellion. Bunso dito sa mga pahayag ni Barsaga sa Facebook na nagsusulong para sa secession ng Mindanao mula sa gobyerno at pagsasagawa ng anti-Marcos protest noong October 12 sa Forbes Park, Makati City. Igini Barsaga na bahagi ng free speech ang kanyang mga naging pahayag at kumpiyansa siyang madidismiss mula sa mga isinampang reklamo. Kaya itong classic example na maging maingat tayo sa mga binibitawang salita, lalo sa social media. Diba? Dahil pwedeng ma-interpret yan na nagdudulot ka ng kaguluhan. Oo, lalo dun sa mga kilos protesta at yung mga pahayag na hindi makatutulong para sa bansa, 'di ba? Nung meron maliban diyan, may iba pa tong complaint eh. 'Di ba nirereklamo rin to dahil nga ng dun sa mga alegasyon niya na wala namang ebidensya na naipapakita pa. So, ingat-ingat. Markado! Sandigan Bayan iniutos ang 90-day preventive suspension laban kay Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Kaugnay ito sa hinaharap na kasong graft at malversation ni Maglangke na inhain noong 2017 kaugnay ng 900 million peso Malampaya Fund Scam. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division na may petsang January 19, inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG na ipatupad ang kautosan. Ayon sa prosekusyon, si Maglangke ay tumanggap ng komisyon mula kay Janet Lim Napoles sa pamamagitan ng dating Agrarian Reform Secretary na Sir Pangandaman. Markado! DOJ kinumpirmang umuusad na investigasyon sa mga reklamo laban kina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. May kaugnayan pa rin naman ito sa anomalya sa flood control project sa gobyerno. Ayon sa DOJ, si Estrada ay nahaharap sa plunder complaint. Habang si Villanueva naman ay nahaharap sa ilang reklamo kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at iba pa. Nauna na umanong humingi ng extension hanggang January 26 si Villanueva para makapaghain ng kanyang counter affidavit. Markado! Umano'y feelers mula kay dating Congressman Saldico hindi batid ng kanyang kampo. Ayon kay Attorney Roy Rondain, abogado ni Ko, kung mayroong feelers galing sa kanyang kliyente, hindi iyon otorisado. Sa kanya mo ng pagkakalam, siya lamang ang otorisadong magsalta para kay Ko at wala pa siyang anumang ipinararating na ganito. Samantala, umaasa naman ng Department of Justice na totoong intensyon ni Ko na makipag-usap para makatulong sa investigasyon sa flood control project anomalies. Mahirap naman dun sa sinabi ni SILG Remulla. Mukhang pasa-pasa yung impormasyon na ito eh. Diba? Nakwento ang nalaman sa kapatid niya. Pasa-pasa. So maganda siguro may kompormasyon talaga sila. Halimbawa, doon galing sa, ano masabi, sa pare? Sa pare may feeler na makipagdialogo. O gano'n, halimbawa, kausapin yung pare. Alamin, ito ba'y nakapag-ugnayan sa inyo? O hindi yung puro hearsay na nakailang salin na saka mo ipapasa yung impormasyon. Dapat pagkaganyan, maingat tayo sa paglalabas niyan. Katulad nito, yung kampo niya pala, hindi alam na meron na pala siyang feeder. Markado! Malacanang suportado ang mga hakbang na magpapalutang sa katotohanan ukol sa flood control project anomalies. Sinabi ito ng Malacanang kasunod ng mga ulat na gustong makipag-ugnayan ni dating Congressman Saldico sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Secretary Claire Castro, nasa kapasyanan ng Office of the Ombudsman ang kapasyanan ukol dito. Lalot, may nauna ng pahayag umano ang Ombudsman na handa nilang bigyan ng protection si Ko kung kinakailangan para sa paglalabas ng katotohanan. Markado! Kulungan naman ang mga masistensyan sa flood control project, inihanda na ng Bureau of Corrections. At kay Bureau Director General Gregorio Katapang, nagpapatuloy ang konstruksyon ng naturang piitan sa Occidental Mindoro. Magsisilbi umano iyon na Supermax o high security prison na tinatayang matatapos sa unang quarter ng taon. Iyon anya maging gulungan ng mga serious heinous crime offender kasama ng mga nagnakaw sa pondo ng bayan. Markado! Pagkaganyan, dapat agad mabulok sa kulungan yung mga yan. Magshot ni dating Senador Bong Revilla ng 6 na kapwa-akusado sa flood control anomaly, inilabas na yun naman pala. Meron naman pala bakit ang tagal ilabas? Palawanag ni DILG Secretary John Vic Remulla, nagahol sila sa paglalabas ng mugshot dahil marami silang inasikaso at sunod-sunod na mga pangyayari.
Muli rin binigyan din ng kalihim na walang special treatment sa mga akusado. Kasabay ito inamin ni Secretary Remulla na masakit sa kanya makitang ikukulong ang kanyang kaibigan na si Revilla. Yung ginawa daw na pagsakay doon sa sasakyan niya papunta doon sa Sandigan Bayan ay pinagbukas pa ng pinto yan eh. Last act of friendship daw. Oo, so ginigit niya na walang special treatment eh. Gayon din sa PNP CIDG. Eh, yung CIDG naman tagal din naglabas ng larawan. Samantala pag ibang mga kaso ang bilis ng labas ng mga materyales, mga booking procedure at mugshot. Pag ito mga malalaking pangalan, ang tagal ilabas tapos sasabihin nagahol. Markado! Commitment sa bayan bago ang pagkakaibigan. Yan ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos aminin na nasasaktan siyang makita na makukulong ang kaibigan na si dating Senador Bong Revilla. Sa katunayan, maging si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez Anya na nasasangkot din sa flood control controversy ay kanyang kaibigan at naging kaklase. Pero sa kabila nito, kailangan umuna niyang gawin ang kanyang mga tungkulin at isantabi ang mga pagkakaibigan sa mga nasasangkot sa anomalya. Markado! At mga kapuso, yan pong unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Labanan ng fake news dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado!
Sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. Ginang patay matapos tagain ng sariling mister sa Mauban, Quezon. Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Olan Bola. Olan! Patay ang isang ginang matapos ang tagain ng kanyang mister sa Mauban, Quezon. Kinilala ang nasawi sa alias na Jubita, 44 anyos, residente ng barangay Liwayway, habang ang suspect naman ay kinilala sa alias na Alberto, 47 anyos. Ayon sa pulisya, nasa loob ng kanilang bahay ang dalawa at pinag-uusapan umano ang kanilang paghahatian sa kanilang mga ari-arian. Bigla na lamang daw nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa kumuha ng matulis na karit ang suspect at tinaga sa leeg ang kanyang misis. Tumakas ang suspect at na-recover ng mga pulis ang karit sa likod ng kanilang bahay. Napag-alaman na halos isang taon nang magkahiwalay ang mag-asawa at sinampahan din ng biktima ng reklamong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violation Against Women and Their Children Act ang suspect. Kalaunan, ipinagbigay alam ng kapatid ng suspect na nasa kanilang bahay ang suspect sa Batangas City at nakahandang sumuko. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DCWP. Ito ang patotoo. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Grabe naman yung sinapit Oo. Mukhang may record na rin ng pang-aabuso 'di ba? Bago ito nangyari. So buti ito nahuli. 'Di ba? Mga ganyan talaga dapat mahuli yung mga ganyan gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. At mga kapuso, i-follow kami sa aming mga social media accounts, Super Radio DCWB, sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel para maging updated sa pinakabago at mga mainit po na balita. At salamat sa mga kapuso po nating nakatutok na, sina Los Viminda Serot, sina Antonina Fangon, nandyan sila Leo Glenn Lao, si Mauro June Aspilaga, at si Nanay Grace, Nanay Dory, dyan sa Maynila, at si Tita Cora Santo Tomas sa Cavite. Hello po, good morning po sa inyo. Mga motoristang laman ng kalsada, ingat-ingat tayo saan man tayo papunta. Balik tayo sa balitaan, 18 minuto na, makalipas ang alas 3. Senador Rizal Ontiveros, kontra sa mungkahing buwagin na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa halip sinabi ng Ontiveros na dapat pa nga palakasin ng ICI dahil kailangan sa mas kumpleto at mas malawak na investigasyon sa katiwalaan. Hindi lamang sa flood control projects kundi sa maraming mga infrastructure projects ng gobyerno. O hindi lamang sa flood control kundi maging sa iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Hindi rin naitago ng senador ang kanyang pagkadismaya sa hindi pagtatalaga hanggang ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ng kapalit ng 2 commissioners ng ICI na nagbitiw noong Disyembre. Markado! Malacanang dumistansya naman sa panibagong mga kaso na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi na pag-usapan sa palasyo ang tungkol dito. Pero nauna na umanong nanindigan ng Pangulo para sa katotohanan at kung may ebidensya sa sinumang inakusahan ng katiwalaan ay dapat maimbestigahan para mapanagot. Nitong Miyerkules, nagsampa ng kasyong plunder, malversation at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV at ang civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Duterte. Markado! JV Ejercito na chairman ng Senate Ethics Committee, sinampa naman ng ethics complaint ng isang attorney Eldridge Aceron. Rekamong gross neglect of constitutional duty ang hinain laban kay Ejercito dahil sa hindi pag-aksyon ng senador sa ethics complaint na isinampa nila. Noong Oktubre laban kay Senator Francis Escudero ukol sa pagtanggap ni Escudero ng 30 million pesos campaign donation mula sa isang kontratista ng DPWH. Tinukoy na 109 araw na mula nung isang panila ang reklamo laban kay Escudero pero wala pang aksyon hanggang ngayon. Markado! Senador J.V. Ejercito aminado naman sa hindi pag-aksyon sa ethics complaint laban kay Senador Francis Escudero. Sagot niya ng senador kasunod ng pagkumpirma na natanggap na niya ang sinampang ethics complaint laban sa kanya ng isang abogado. Pero paliwanag ni Ejercito, hindi pa maaring aksyonan ang ethics complaint laban kay Escudero at sa iba pang kapwa senador dahil siya pa lamang ang nahalal sa ethics committee bilang chairman at wala pa ito kahit isang miyembro. Ganon. Ay, kailan kaya magkakaroon ng ibang miyembro yan? Markado! Sa ibang mga balita, dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III iginit na hindi siya nag-file o nag-apply ng optional retirement. Taloko na. Taliwas ito sa General Order ng National Police Commission o NAPOLCOM kung saan nakasaad na optional retired si Torre. Paano na mangyayari ngayon? Kahapon kasama sa Valenzuela natanong namin
wala siyang in-applyan, wala rin siyang pinirmahan. Tapos, na-aprobahan yung kanyang optional retirement. Ibig sabihin, hindi siya yung nag-file. Ayon kay Torre, hihintayin muna niya ang utos ng Pangulo at kakausapin ng kanyang mga boss na hindi niya nadetalye kung sino-sino. Bago ito sinabi ng NAPOLCOM na otomatikong nag-resign na si Torre sa police force nang tanggapin niya ang posisyon sa MMDA noong Disyembre. Pero binabanggit naman, mukhang pwede naman daw humawak ng ibang posisyon habang nasa serbisyo dahil nagawa na ito ng mga nakalipas na panahon. So yun yung bibigyan ng linaw niya. Markado! Ranggong 4-star general, ililipat naman na kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos makausap si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ayon kay Undersecretary Castro, naayos na rin ang hindi pagkakaunawaan sa issue bagaman hindi niya dinetalye kung ano ang mga iyon. Bago ito sinabi ng NAPOLCOM na otomatikong nag-resign na sa police force si Torre nang tanggapin ang posisyon sa MMDA na maray namang pinabulaanan ng dating PNP Chief. Markado! DILG, inaalam na kung may nagkakanlong sa most wanted person na si Charlie Atong Ang. Sa pulong balitan sa Kamkarami, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na masyadong maraming pera si Ang na kumikita umano ng 1 bilyong piso kada araw sa loob ng 3 taon. Tuusin mo yun? 1 bilyon. 1 bilyong piso kada araw sa loob ng 3 taon. So kung sa isang taon merong 365 days, 365 billion pesos times 3 mo. Grabe ano. Ang daming pera talaga nakinita doon sa online sabong. Payo ni Remulla kaya ang mag-ingat sa kanya ng mga kasamaan o sa kanyang ginagalawan dahil maaari sila ring magbigay ng impormasyon sa mga otoridad. Sa pagtayo naman ng kalihim, malaki anyang posibilidad na nasa Pilipinas pa rin si Atong Ang. Markado! DOJ ginitama na walang kautusan na nagbabawal sa mga ahente ng NBI na sumama sa pagtugi sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, walang ganitong kautusan at patid umano ito ni NBI Director Lito Magno. Paglilinaw pa ni Vida, lahat ng law enforcement agencies ay kasama sa utos ng korte na pinatutulong para mahuli si Ang. Noong January 13, naglabas ang Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 ng warrant of arrest laban kay Ang sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Markado! Eto, napansin nyo ba ito mga kapuso? Record low na lamig sa Metro Manila na itala kahapon. Marami yung naka-jacket eh. Ayon sa Pag-asa na itala ang 19.6 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City kahapon habang sa Tanay Rizal naman umabot ng 17.2 degrees Celsius. Sa Baguio City, sumadsad sa 11 degrees Celsius ang lamig at 12 degrees Celsius naman mula sa kalapit na bayan ng La Trinidad, Benguet. Kamusta kaya yung mga gulay ngayon? May frost na bang nararanasan? Kapag sobrang lamig kasi yung mga gulay dyan, nagyayelo. Ayon sa Pag-asa, posibleng mas lumamig pang panahon sa susunod na mga linggo dahil sa apekto ng amihan na magpapatuloy hanggang Pebrero. Pero enjoy natin. Ituloy-tuloy nyo lang amihan. Maganda rin yung malamig na panahon dahil pagkatapos naman ng Pebrero, nako, Marso. Doon ka magtataka eh. Yung pagdating ng mga last week ng Pebrero, malamig pa yan. Pero pag tungtong ng March 1, may biglang init na. Diba? Biglang mag-shift na yung panahon. So, enjoyin natin. May ilang mga linggo pang nalalabi dyan sa amihan. Samantalahin natin yung malamig na panahon. Markado! Samantala, buwan ng sweldo ng mga kasambahay sa Metro Manila madaragdagan ng 800 pesos simula February 7. Yan ay kasunod ang pag-aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa aumento sa sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa National Capital Region dahil dito sinabi ng National Wages and Productivity Commission na magiging 7,800 pesos na ang bagong minimum wage sa mga kasambahay sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 7,000 pesos. Kabilang sa mga tinuturing na domestic workers ay mga nagtatrabaho bilang yaya, cook, gardener, tagalaba, at pang gumagawa ng gawaing bahay, mapa-stay in o stay out arrangement. Markado! Samantala, publiko pinag-iingat naman sa pagkahawa sa tigdas. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Sa halip na kabahala ang super flu, mas dapat tutukan at tiyakin ang bakuna kontra tigdas. Dahil airborne ng sakit, maaari niyang makahawa ng 16 na individual ng isang tao na may tigdas o tigdas hangin. Grabe pala ito, no? Isang tao pwedeng manganak ng o makahawa ng 16.
ganun katindi. Paano mga eksperto iwasan ng pakikisalamu sa mga may tigdas, palakasin ang resistensya at pantalihin na malinis ang katawan, maging ang paligid. Markado! DOH Mimaropa nakapagtala naman ng 45 bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Nasa 53% itong mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon na may 76 na naitalang kaso. Nangunang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na may 105 naitalang kaso ng dengue. Gayun naman mas mababa pa rin naman ito ng mahigit 50% kumpara sa 201 na kaso noong nakarang taon sa parehong panahon. Markado! At Department of Agriculture nagtakda na ng presyuhan ng palay. Ayon sa DA, nagkasundo ang mga miller at importer na inakda sa 17 piso kada kilo ang wet palay at 21 piso naman kada kilo ang dry palay na bibilhin sa mga magsasaka. Ipatutupad umano sa mga piling lugar tulad ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Bulacan, Pangasinan at Ilocos. Sa pamamagitan nito, umaasa ang Department of Agriculture nakikita ang mga magsasaka at mapapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas. Markado! Pero ang bigas po ngayon, sa totoo lang mga puso, napakamahal. 'Di ba? 40 hanggang 45 ang matinong klase eh. May makikita ka, oo, 37, 36. Pero yan yung mga madalaw-dilaw, broken na. Sabi nga, yun yung mga pinapakain sa aso. Pero sana matugunan, no? Yung mahal ngayon na presyuhan ng bigas. Tapos ito naman, may mga imported tayo. Yung mga imported din naman natin na mga nagsidatingan, napakamahal din. Dati lang, nasa 45 yan bago yung mga rice import ban na yan eh. O nagkaroon tayo ng rice import ban. Pagkabalik nitong taon, yung mga bigas, nako, umaabot po hanggang 60 hanggang 62 pesos per kilo. Yung dating 45 lang. So ang laki po ng itinaas kaya sana magawan din ng ng solusyon. Markado! At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan, mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag BBTU, huwag mawawalan tabayanan po susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Mau de la Cruz. Ang oras, 28 minuto makalipas siya ang 3:00 ng madaling araw.